Hi everyone! For now, we will make our mixed tempura for lunch, okay? So you can see here the shrimp already peeled off, but now removing the dirty area, the green line in their body. I'm just using a toothpick to remove it easily. Okay, so kailangan nating alisin kasi ito yung nagti-trigger ng allergy if you have allergy sa hipon. Next, we have here the onion. Actually, this is less than half. Okay? So, just remove the tip para mas madaling matanggal yung balat. Okay? So, let's peel it off. Peel it off. Okay? So, and then, hiwain lang natin siya ng pahalang. Okay? It is supposed to be onion rings, but as I said, it's only half. So, ganyan lang siya. Okay pa rin naman. Okay. So, nako. Medyo nangingilo yung kamay ko kasi baka mahiwa yung kamay ko. Okay. So, it's done. And, may nakita ako sa ref na carrots, medyo nagda-dry na siya, pero pwede ko pa naman siyang gamitin. So, let's peel it off too, like the way we did sa onion. Ayan. So, carry pa. Okay. Tabi lang natin itong balat. And then, remove din natin yung dulo. And kabila pang dulo. And slice natin ng medyo paslant para medyo mahaba siya. Okay. Okay, we are done. And right here, I have to put on a slit on the body of the shrimp para hindi siya mag-curve later kapag prinito. Yung iba, ginagawa nila, pinipress down nila directly. Pero ako kasi, hindi ko siya direct na pinipress down kasi nadudurog yung laman at nababawasan. So, sayang. So, kailangan ko muna siyang gilitan para hindi maglaglag yung laman. Okay? So, put a slit on the body. Anyway, konti lang naman to. So, mabilis lang yan. Yan. So, actually, 6 pieces lang siya kasi mixed tempura and ako lang naman yung kakain. So, 6 pieces plus onions and carrots. So, sapat na yan para sa akin. Okay. So, pressed it para hindi siya mag-letter C later. Yan. Okay. Join natin doon sa plate. O, ayan. So, ang ating pang mixed tempura. And I have here the all-purpose flour. And then, meron tayong suwa. Yan yung gagamitin natin para sa butter ng ating tempura. Okay, so lagyan natin ng water and haluin ng mabuti. Medyo makapal pa yan, kaya kailangan nating dagdagan ng konting tubig. Okay, so haluin ulit. And then, medyo okay na siya para sa akin. So, ganito dapat yung consistency para medyo makapal siya dun sa tempura. Okay. Ilagay na natin sa flour ang ating shrimp. Yan. Kailangan natin siyang ikutin para makover siya lahat. Yan, ikutin natin isa-isa and then lalagay natin siya dito sa butter. Actually, meron kulang dito sa ginagawa ko. So, para mas spiky yung cover na butter pagkaprito, so may kulang dyan. Sa palagay ninyo, ano yung process na hindi ko ginawa? You can put your answer in the comment section. So, sa mga mahilig gumawa ng tempura, pakilagay sa comment section kung ano yung process na hindi ko ginawa dito sa cooking activity na to. Okay. So, kasi dapat spiky siya. Pero since ako lang naman yung kakain at hindi ko naman kailangan ng masyadong magandang presentation at medyo tinatamad rin ako, hindi ko na siya ginawa. Okay? So, ilagay natin yung onions. Yun, isa-isa rin para ma-full cover din siya. Yan.
Baliktarin natin. Okay, so kailangan lahat ng side ay meron siyang flour. Yan. Okay, so kailangan nating ubusin lahat. Ilagay sa flour. Yan. Ayan na siya. Kalugin natin, shake natin konti. Kaya lang medyo mababaw nga yung lagayan. Okay lang yan. After nyan, ilalagay din natin siya sa butter. Kaya lang hindi ko malagay kasi nga nandun pa yung hipon. Same process din sa carrots. Ilalagay sa flour and then sa butter. Okay? So, eto na yung kawali natin. Lagyan na natin ng oil. Actually, used oil na siya. Pero dadagdagan natin siya ng bagong oil. Kailangan kasi medyo marami para deep fry. Pero since kaya naman ng makaprito niyan, okay na yan. Mahal ang oil, no? Ayan. So, medyo umiinit na. Ilalagay na natin ang ating tempura. Okay? Ayan. So, dapat kasi ibabaw siya kapag deep fry eh. So, ang hinahanap natin is kung paano maging spiky yung tempura. So, comment down your answers. Okay? So, naluluto na. Hindi ko na siya nilagyan ng timer. Kumbaga, tinatansya ko na lang. So, once na feeling ko luto na, babalik na natin siya. And, aahunin. Okay? So, ayan. So, ang ganda nilang tingnan. So, ingat lang kasi sobrang init ng mantika. Okay? Parang gusto ko nang kumain. Nagugutom na ako. Okay? So, wait lang natin siya hanggang makita natin na pwede nang baliktarin. Ayan, nag-orange na yung laman. Nakikita niyo yung tail part. Ayan. Orange na siya. So, konti na lang. Pwede na natin siyang i-flip. Okay? At medyo umangat na siya sa oil. So, kung dapat marami ang oil na yan, kitang-kita natin na nakaangat na siya. Okay, baliktarin na natin. Ayan, medyo kapit-kapit pa, no? Pero dapat pinaghihiwa-hiwalay siya. Kaya lang, medyo mahirap kasi siyang baliktarin, bumabalik siya sa dating posisyon, kaya hindi ko muna siya tinatanggal dyan. So, maya-maya na lang kapag naluto na yung side na yan. Okay, so kulay orange na siya. Parang ang sarap-sarap na niyang kainin. Actually, ako lang yung kakain dito for lunch. Kaya, solid food talaga. And then, lagay na natin ang onion. Supposed to be onion rings. Pero okay na yan. Parang half moon na lang siya. Half moon? Hindi pa rin siya papasang half moon. And then, eto na siya. Yung carrots kasama na dyan. And then, may sauce din ako, which is personal ko rin siyang ginawa. Ilalagay ko na lang siya sa ibang video kung paano gawain. So, here, it's kainan time. Ayan. So, sobrang sarap. Kasi kapag bibili mo pa siya sa restaurant, medyo mahal pa rin, di ba? Pero, so, I'm so thankful na marunong akong gumawa, especially yung sa sauce. Okay? So, kapag ganyan, pasipagan lang talaga yung labanan. Kasi, kapag masipag ka, mas marami kang magagawa at want to sawa na yung pagkain mo. At bukod dyan sa tempura sauce, shrimp tempura, favorite ko talaga yung onion rings. Onion rings? Hindi siya onion rings. Hindi kasi siya bilog. Pero same pa rin naman yung taste niya. At saka yung quality and quantity is, so yummy. Ewan ko, hindi lang talaga ako ganun kagaling magluto. Pero at least kaya ko, di ba? So ayan, ang laki, dikit-dikit. So, enjoy na enjoy sa kanyang lunch. Partida, wala pa dyan yung rice. Anyway, thank you for watching!